Feng Shui by Kuya Morkid, huwag kalimutang mag-subscribe. Ang pinto na nakatapat sa gate ay isa sa mga sitwasyon sa pagdidisenyo ng bahay na may kinalaman sa mga paniniwala sa Feng Shui, pati na rin sa mga praktikal na alalahanin sa kaligtasan, seguridad at estetika. Katulad ng pinto na nakatapat sa hagdan o bintana, ang pinto na nakatapat sa gate ay may mga implikasyon sa daloy ng enerhiya sa loob ng bahay at ito ay maaaring makaapekto sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga residente. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang iba't ibang pananaw tungkol sa pinto na nakatapat sa gate mula sa espiritual na mga paniniwala, praktikal na pagsasaalang-alang at mga solusyon upang maitama o mapaganda ang sitwasyong ito. O Feng Shui at espiritual na paniniwala. Sa Feng Shui, ang daloy ng enerhiya o Qi sa loob ng bahay ay pangunahing konsiderasyon sa pagdidisenyo ng layout. Ang pinto at ang gate ay parehong tinuturing na mga pasukan ng enerhiya. Ang kanilang ugnayan ay mahalaga sa pag-aayos ng tamang daloy ng Qi upang magdala ng kasaganaan, kalusugan at magandang relasyon sa loob ng bahay. Kung ang pinto ng bahay ay nakatapat sa gate, maraming Feng Shui practitioners ang naniniwala na ito ay maaaring magdala ng ilang mga issue. Ponis 1. Mabilis na pagdaloy ng enerhiya. 1. Ang isang pangunahing alalahanin sa Feng Shui ay ang mabilis na pagdaloy ng enerhiya papasok at palabas ng bahay. Kung ang pinto ng bahay ay nakatapat sa gate, ang enerhiya ay maaaring diretsong dumaloy papasok mula sa labas, na walang sapat na oras upang maipamahagi ito sa loob ng bahay. Ang Qi o enerhiya na pumapasok sa bahay ay sinasabing dumadaan sa natural na pagsala sa pamamagitan ng mga hadlang tulad ng pader, halaman at iba pang dekorasyon. Ngunit kung walang mga hadlang at ang pinto ay diretsong nakaharap sa gate, ang enerhiya ay maaaring pumasok ng mabilis at lumabas din agad na nagreresulta sa pagkawala ng positibong Qi. Shabuwast 2. Pagtagas ng suwerte at kasaganaan. Kapag ang pinto ng bahay ay direkta sa linya ng gate, sinasabi ng Feng Shui na maaaring magkaroon ng tagas sa kasaganaan at swerte. Ang gate ay nagsisilbing unang linya ng depensa ng enerhiya mula sa labas, at ang pinto ay dapat mag-regulate ng daloy nito papasok sa bahay. Kung walang sapat na espasyo o hadlang sa pagitan ng pinto at gate, maaaring hindi mapanatili ng bahay ang positibong enerhiya at magdulot ng pagkawala ng swerte at mga oportunidad sa kabuhayan. Ors 3. Problema sa relasyon. Ayon sa Feng Shui, ang pinto na nakatapat sa gate ay maaari ring magdulot ng tensyon o pagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Sa halip na magkaroon ng banayad na daloy ng enerhiya, ang diretsong paglabas-masok ng Qi ay maaaring simbolo ng hindi balanseng relasyon o kawalan ng harmonia sa komunikasyon ng mga miyembro ng pamilya. Uwafamper usan yusaxt 4. Proteksyon ng bahay. Ang Feng Shui ay nagbibigay diin din sa pangangailangan ng proteksyon ng bahay mula sa labas. Kung ang pinto ay nakatapat sa gate, sinasabing nagiging mas vulnerable ang bahay sa mga negatibong enerhiya o Qi na nagmumula sa mga elemento ng labas tulad ng ingay, polusyon o negatibong tao. Ang pinto na nakatapat sa gate ay parang open invitation para sa mga negatibong enerhiyang ito. Duckwers. Praktikal na pagsasaalang-alang. Bukod sa mga paniniwalang Feng Shui, may mga praktikal na konsiderasyon din ang layout na may pinto na nakatapat sa gate. Narito ang ilan sa mga ito. Ixiers Arceus B1. Seguridad. Ang isang pangunahing alalahanin sa ganitong layout ay ang seguridad. Kapag ang pinto ay nakatapat sa gate at diretsong nakikita mula sa labas, maaaring magkaroon ng mas mataas na panganib ng pagnanakaw o hindi autorisadong pagpasok. Dahil madali nang makita ng mga tao sa labas ang direksyon ng pintuan, ito ay maaaring mag-imbita ng atensyon mula sa mga hindi gustong bisita o magnanakaw. Sa ganitong sitwasyon, nawawala ang pakiramdam ng proteksyon ng tahanan dahil sa diretsong pag-access. Orson Lilius 2. Pagkapribado.
Ang layout na ito ay maaaring makaapekto sa pagkapribado ng mga nakatira. Kung ang pinto ay diretsong nakikita mula sa gate, maaaring madali itong mabuksan o masilip mula sa labas. Kapag may mga taong dumadaan sa labas o nasa harap ng gate, maaari nilang makita ang loob ng bahay na maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkapribado sa mga residente. Ito ay maaaring maging di komportable, lalo na kung ang gate ay malapit sa kalsada o isang pampublikong lugar. Pamasa sources. 3. Ventilasyon at ilaw. Bagaman hindi laging negatibo, ang pagkakaroon ng pinto na nakatapat sa gate ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng malakas na hangin o liwanag na pumapasok direkta sa bahay. Para sa ilan, ito ay positibo, lalo na kung kailangan ng bahay ng higit na sariwang hangin o natural na ilaw. Subalit, kung ang gate at pinto ay masyadong malapit sa isa't isa, maaaring masyadong malakas ang daloy ng hangin na magdulot ng discomfort sa loob ng bahay o ang sobrang liwanag ay magresulta sa glare o init. Or CFOs, mga posibleng solusyon. Kung ang iyong bahay ay may layout na, ang pinto ay nakatapat sa gate, may ilang mga solusyon na maaari mong gawin upang maiwasan o mabawasan ang mga negatibong epekto nito. Year Sasher. 1. Paglalagay ng harang o divider. Isa sa mga pinakasimpleng solusyon ay ang paglalagay ng harang sa pagitan ng pinto at gate. Maaaring gumamit ng mga halaman, bakod o dekorasyon na magsisilbing hadlang upang hindi maging diretso ang linya ng gate papunta sa pinto. Sa Feng Shui, ang ganitong harang ay magpapabagal sa daloy ng enerhiya at tutulong na maiwasan ang mabilis na pagkawala ng positibong chi. Ehos. Tattoo. Pag-adjust ng layout ng gate o pinto. Kung posible, isa pang solusyon ay ang pagbabago ng layout ng pinto o gate. Maaaring baguhin ang posisyon ng gate upang hindi ito tumapat sa pinto ng bahay. O maaari ring pag-isipan ang pagpapalit ng direksyon ng pinto upang hindi ito direkta sa linya ng gate. Bagaman mas komplikado at magastos ang solusyong ito, maaari nitong ganap na alisin ang mga negatibong epekto ng pinto na nakatapat sa gate. Onmashi. 3. Paggamit ng mga reflective surfaces. Ayon sa Feng Shui, ang paggamit ng mga reflective surfaces tulad ng salamin ay makakatulong upang muling ipamahagi ang enerhiya sa loob ng bahay. Ang paglalagay ng mga reflective na bagay malapit sa pinto o gate ay makakatulong upang maiwasan ang mabilis na daloy ng enerhiya palabas ng bahay. 4. Paglalagay ng matibay na pintuan. Mahalaga rin ang pagpili ng tamang materyales para sa pinto. Ang isang matibay at solidong pinto ay makakatulong upang maprotektahan ang loob ng bahay mula sa mga negatibong enerhiya at hindi gustong mga elemento mula sa labas. Maaari ring maglagay ng mga kurtina o blinds sa likod ng pinto para mas mapangalagaan ang pagkapribado at proteksyon mula sa labas. Konklusyon. Ang pinto na nakatapat sa gate ay maaaring magdala ng ilang mga negatibong epekto ayon sa Feng Shui at praktikal na mga pagsasaalang-alang. Ayon sa Feng Shui, ang ganitong layout ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkawala ng enerhiya, kasaganaan at proteksyon mula sa mga negatibong impluensya. Sa praktikal na aspeto, maaari itong magresulta sa mga issue sa seguridad, pagkapribado at ventilasyon. Gayunpaman, may mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan o mabawasan ang mga negatibong epekto ng pinto na nakatapat sa gate. Sa pamamagitan ng tamang pag-aayos, paglalagay ng mga harang, at iba pang mga solusyon, maaari mong mapanatili ang balanseng enerhiya at seguridad ng iyong tahanan.